State of the Nation. Nabagsakan ng LED wall ang mga estudyanteng iyan sa Naga City, Camarines Sur sa gitna ng prayer rally para sa paggunita ng EDSA People Power Revolution. 3 ang sugatan. Agad rumesponde ang medical team at isinugod sa ospital ang mga bata. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagbagsak ng LED wall. Bago ngayong gabi, mahigit 500 pamilya ang naapektuhan ng sunog sa Intramuros, Maynila na umabot sa ika-4 na alarma. At sa gitna nito, kinuyog ang isang lalaking naging pasimuno umano ng sunog. May report si Jamie Santos. Nagngangalit na apoy at makapal na usok ang bumalot sa mga kabahayan sa Cabildo Street sa Intramuros, Maynila. Mabilis na lumaki at kumalat ang sunog na umabot sa ika-4 na alarma. Sunod-sunod ang dating ng mga fire truck mula sa Karatig Lungsod. Ilan sa mga bumbero, pinasok na ang mga nasusunog na bahay. Ang mga apektadong residente, kanya-kanyang likas. Halos mga walang naisalbang gamit. Sumigaw yung asawa ko na sunog. Tapos nung lumabas po ako, nakita ko ang usok makakapal na po eh. Tapos ngayon ang ginawa ko, ginising ko na yung mga anak kong tulog. Tapos kung baba na kayo, baba. Nagdatingan na rin yung mga mga bumbero eh. Kaya lang masikip po kasi. Oo, yung daanan, yung mga tao lang talaga makakadaan. Eh may mga naghahakot-hakot pa, nakakasalubong, kaya hindi masyado maano. Sa gitna ng sunog, isang lalaki ang pinagbubugbog matapos iturong pasimuno ng sunog. Wala pa siyang pahayag. Base sa mga constituent ko, talagang nakita nila na isa sa mga tao dito, sinadya talaga, sinunog talaga. Actually, ginulpi nga nila, hindi ko nga alam ngayon kung ano nangyari dahil pinakiusapan ko sila na wag saktan, nilabas namin ng mga pulis pero talagang kinuyog, lovers quarrel yan. Kalalaya lang nitong tao, yung asawa niya, yung babae, nag-asawa ng kapitbahay din, siguro nawala sa isip. Hawak na siya ng Manila Police District Station 5. Aabot ng 1.5 million pesos ang halaga ng pinsala. Kanina po napansin natin na malakas yung hangin. Then yung isa lang po yung fire hydrant natin dito sa area na ito. Medyo malayo na po yung, mayroon pong dalawa pero medyo malayo po siya. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinaimbestigahan ni Senator Amy Marcos ang pahayag ng mga nagpakilalang dating sundalo na naghatid umano ng male-maletang pera sa ilang opisyal ng gobyerno kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga aligasyon tinawag ng palasyo na lousy script. May report si Oscar Oida. Iniharap sa media ni Attorney Levito Baligod ang 18 nagpakilalang dating military personnel. Karamihan sa kanila, dati umunong miyembro ng Philippine Marines. Dati rin daw silang tauhan ni dating Congressman Zaldico at kasamahan ng dati ring Marine at security detail umano ni Ko na si Orly Guteza. Anila, naghatid sila ng basura. Ang tawag nila sa mali-maletang pera na kickback mula sa flood control projects. Mula raw noong September 2022 hanggang unang bahagi ng 2025. Marami pong contractors sa buong Pilipinas na napromesahan ng proyekto. Hindi pa nila nakukuha ang kontrata ay nag-uumpisa na silang mag-remit kay Ginoong Saldico doon sa kanyang bahay sa Pasig City. Yung mga pera kasi ma'am na dumadating at mga pera kasi yan ma'am is hindi namin alam na galing sa masama. Although kami ay isang empleyado lamang ni Boss Saldi and family. Kaya nung lumabas po yung issue na flood control na yan, doon namin po napagtanto na yung mga mali-malitang pera na yan naming dinideliver sa mga iba't ibang nakaupo sa ating mga gobyerno ay galing po pala sa nakaw. Ang pera, dinala raw nila sa bahay o tanggapan ng ilang congressman, kabilang si Noy House Speaker Martin Romualdez. Yung mga maiingay sa Kongreso ay sila palang matitinding tumanggap ng mali-maletang pera.
At kabilang daw sa hinahatiran ng pera si Pangulong Bongbong Marcos. Akusasyon ni Baligod, ang Pangulo raw ang mastermind ng lahat ng ito. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Bagay na pinalagan ng palasyo. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. Kumikilos na raw ang ilang ahensya para panagutin ang nagpapakalat ng anilay fake news. Ayon naman kay Baligod, balak nilang ihain sa Office of the Ombudsman ang affidavit at ang mga larawan ng daan-daang maleta ng pera na dumarating umano sa bahay ni Ko. Kasunod na mga paratang, naghain si Senadora Amy Marcos ng resolusyon sa Senado para manawagan ng investigasyon. Nabanggit sa resolusyon ang ilang bahagi ng affidavit na hindi na ibinahagi ni Baligod sa press conference. Kabilang ang paghahatid daw ng mga ex-marines ng pera maging sa ilang miyembro ng House of Representatives tuwing may Quadcom hearings at ilang miyembro ng Senado. Pero hindi na binanggit sa resolusyon kung sino-sino ang mga ito. Tinukoy din dito si Congressman Edwin Guardiola na isa raw sa mga naghahatid ng pera sa bahay ni Ko sa Pasig. Binanggit din ang aligasyon ng isa sa mga ex-military personnel na isinama siya ni Ko sa paghahatid ng pera sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos sa Ilocos Norte. Tinanggap umano ni Presidential Son at Congressman Sandro Marcos ang pera at matapos daw ang ilang oras ay dumating din ang Pangulo at First Lady. Dawit din si dating Budget Secretary Amena Pangandaman na hinatiran daw ng 2 maleta sa kondo ni Ko. Pati na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na hinatiran daw nila ng 8 maleta sa bahay nito sa Quezon City. Nakita rin daw nila ng abutan umano ng paper bag si National Security Advisor Eduardo Año matapos ang isang pulong kasama sina Ko, Romualdez at Congresswoman Laila de Lima. Sinabi rin sa resolusyon ang lingguhan daw na pagkuha ng pera mula sa bahay umano ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Ganon din sa Bureau of Corrections Chief Gregorio Katapang na umano'y naghatid ng pera sa basement ng isang hotel sa BGC. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, sinabing dapat suriin muna ang kredibilidad ng source. Number 1, ang sinabi lang 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So puro ghost na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? So, Sobra computation. Kailangan din daw alamin ang pagkakakilanlan ng mga nagpakilalang dating military personnel. Sabi ng Philippine Navy, hindi kailanman naging miyembro ng Philippine Marines o Navy ang 4 sa mga lumutang. Dishonorably discharged daw mula sa serbisyo ang karamihan sa kanila, habang ang ilan nakapagretiro ng maayos. Ayon kay Baligod, bukod sa Office of the Ombudsman, isusumiti rin nila ang affidavit ng mga dating sundalo sa ICC. Nabanggit sa presscon na inutusan ni Ko ang ilan sa mga dating sundalo na maging driver ng ilang ICC investigators sa bansa. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December of 2023. At bago mag-December 2023, ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta
na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. 4 na beses din daw silang nagatid ng pera kay dating Senador Antonio Trillanes para sa gastusin ng mga taga-ICC. Sagot din daw ni Nako at Trillanes ang lahat ng pangangailangan ng mga investigators tulad ng hotel at sasakyan. Nag-ikot daw sa iba-ibang lugar ang mga taga-ICC para kausapin ang mga umano'y biktima ng extrajudicial killings ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang mga ni-interview lang daw nila, puro witnesses na inirefer umano ni Trillanes. The ICC investigators themselves committed graft and corruption. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. Nagkaroon pa raw ng pagpupulong ang mga ICC investigator sa bahay umano ni dating Justice Secretary Boying Remulla kasama si Trillanes at dating PNP Chief Nicolas Torre. Allow me please to reserve my comments regarding that matter kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Baka mamaya at the end of the day sasabihin joke only yan eh. Si Trillanes naman, pinabulaanan na tumanggap siya ng pera para sa imbestigasyon ng ICC o anumang dahilan. Ang mga akusasyon daw ay para i-discredit ang ICC proceedings laban kay dating Pangulong Duterte. Magsasampa raw siya ng cyber libel laban sa lahat ng anyay nagpapakalat ng kasinungalingan. Kaugnay naman sa kung may inutusan daw siya para kontakin ang mga police official at politiko para ma-interview ng ICC. Sabi niya, ano naman ang mali doon? Sumagot din ang ilang mambabatas na nabanggit sa akusasyon ng mga dating sundalo. I will not dignify a tall story allegation. Ang nakakatawa ron, baka hanapin sa akin ng kasama ko yung tipong maleta. It's all BS. Unassign nga eh. Present themselves as National Marites Council. Nilulutawag sa mga ganyan. Kinwestiyon naman ni na Representative Laila De Lima at Representative Joel Chua ang timing ng affidavit. Tila itinaon daw ang paglutang ng mga akusasyon sa confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte at sa pag-usad ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasabay ng paggunita sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power, ang panawagan para panagutin ang mga sangkot sa korupsyon. May report si Sandra Aguinaldo. Sinalubong ng hilera ng mga pulis ang mga militanteng grupong patungusan ng EDSA Shrine, pero ang barikada ng mga pulis tuluyang nabuwag. Ilan sa mga rallyista ang pinusasan at inaresto dahil sa pananakit umano sa mga pulis. 6 na sugatan po tayo na pulis kasi nagkagirian po kanina. The moment po kasi na may nasasaktan na nakapulisan natin, ay doon po nag-e-end yung maximum tolerance. Hindi po kami basta nakatayo lang. Kahapon, ang linaw-linaw na ng usapan na tayo ay dito pepwesto, maglalagay kami ng truck na stage, nakaharap doon sa tao. Ang problema, pagtipo namin kanina, ayaw na pumayag ng pulis kasi bawal daw ang truck sa EDSA. Nang makarating ng EDSA Shrine, itinuloy ng mga rallyista ang programa. Sa People Power Monument, buong maghapon ang aktibidad. May mga nag-alay ng bulaklak at dasal, nagbigay ng mensahe at umawit ng mga kantang naging tema ng People Power. Sa White Plains Avenue, nagprograma ang mga dumalo. Dito sa EDSA, binago natin ang kahulugan ng revolusyon. Hindi sandata ang ating hawak, kundi paninindigan. Hindi galit ang nagtulak sa atin, kundi pag-ibig. Pag-ibig sa bayan. Ang ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power, ginunita rin sa Iloilo City, Cagayan de Oro City at Davao City.
Saan man ginugunita ang EDSA People Power Anniversary, pangunahing sentimiento ang pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian. Matatanda pinatalsik sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ng People Power. 40 taon na ang nakalilipas. Sana mapagnilayan natin kung paano tayo umabot dito, pero mas mahalaga pa po dyan, pag-isipan po natin kung paano tayo magiging parte ng solusyon. Na ang EDSA ay para sa lahat at lahat tayo at one point in our history, nagkaisa tayo para pabagsakin ang diktadurang Marcos. Para hindi malimutan ang legasiya ng People Power, isinusulong ngayon sa Kamara na gawing regular non-working holiday ang paggunita sa EDSA People Power Revolution. Kinagabihan, nagkaroon ng misa sa EDSA Shrine na pinangunahan ni Archbishop Soc Villegas. The EDSA spirit calls us to repentance. Matatandaan na kaming tumindig dito sa EDSA. Puti na buhok ko. Patay na yung iba sa amin. Mga kabataan, kayo naman. Question, discern, reject movie idols to be lawmakers. Ang para sa pelikula ay hindi para sa Senado at lalong hindi pang Malacanang. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nilinaw ni Vice President Sara Duterte na walang kinalaman ng mga impeachment complaint laban sa kanya sa desisyon niyang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Sabi ng Vice, fourth quarter ng 2025 nang mapag-isipan niya ang pagtakbo bilang Pangulo. Kinumpirma rin ng Vice na may mga kinakausap na siya para maging running mate. Pero tumanggi siyang pangalanan kung sino para raw maprotektahan ang privacy nito. Alam na rin daw ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang balak niyang pagtakbo. Bakit ko pa ba i-delay yung pagsabi na tatakbo ako kung nakapag-desisyon na ako? Wala na nakita nyo, nag-file na ng impeachment last year, tapos nag-file na naman ng impeachment ngayon, at makita ninyo sa timeline, nagsimula lahat 2023 pa lang sa paninira at sa demolition job. Kylie Padilla nagsalita kaugnay ng viral niyang pahayag na aalis na ako ng Pilipinas na matanong sa posibilidad ng pagtakbo ng amang si Senator Robin Padilla sa mas mataas na posisyon. Sa social media page ng Encantadia Star, sinabi niyang huwag sanang gamitin ang kanyang statement laban sa ama dahil nasabi lang daw niya ang mga ito out of her desire to live a calm, peaceful, and quiet life. Hindi raw niya intensyong insultuhin ang ama o sino man. Apoy sa dugo star Ashley Ortega, naging emosyonal sa GMA Integrated News interviews. Napag-usapan kasi ang relasyon niya sa kanyang inang may tampo pa rin sa kanya. Have you reached out to her? Of course, the moment pa lang nung na-evict ako, that's the first thing I did. She's still my mom, and it's hard na not having a relationship na talagang fully okay pa with someone you love. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.